Magandang hapon po. Ako po si Tito Soto at ito po ang Brigada 7. Ilang oras na lang ay matatapos na ang 1995. Mamaya na ninyo ilabas yung mga paputok nyo at baka madamay pa kami. Marami nangyari sa taong ito. May masaya, may malungkot at mayroong mas malungkot. Kakaibang brigada po ang handog namin sa inyo ngayon. Babalikan natin ang 1995 upang alamin ang mga tao at pangyayaring humubog rito. Para po mas masaya yung pagmumuni-muni natin, sasamahan natin ang kanta. Mga kantang kilalang-kilala ninyo dahil sumikat lahat sa taong ito. Anong mga kanta ito? Secret, mamaya na, kaya't kay bata man kayo, may edad. Kasama ang buong barkadang brigada, sinisiguro namin sa inyo, masisiyahan kayo lahat. Bagong taon, bagong buhay, kaya dapat sigurado kayo sa inyong paroroonan sa susunod na taon. Alam nyo, kapag patapos na taon, kailangan talagang lingunin ang pinanggalingan at mas masaya kung may kantahan. Magsisimula na po ang Brigada 7 matapos ang ilang paalala. Nitong 1995, sa tingin ko mas naging alert tayo sa pagbabantay ng mga krimen tulad ng massacre. Nabubulgar ka agad ito at nasusundan nating lahat kung gumagalaw ba ang investigasyon o napapabayaan. Idagdag na rin natin ang mga kidnapping na hindi matigil-tigil, pati si Teddy Benigno na biktima. Ikaw ba, Karen, hindi ka natatakot makidnap? Nako, ako, lugi yung kidnapper sa akin. Wala akong milyon na pang ransom o pang bayad. Aba, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kahit ATM, tinatalo na ngayon. Wala rin sila mo ko sa ATM ko eh. Ang malas lang sila sa akin. Pero Karen, hindi ka ba nahihirapang gumawa ng istorya kapag massacre ang issue? Anong nararamdaman mo pag kinakausap mo yung mga naiwang pamilya? Na-interview po natin na yung kamukha, yung Payumo po o kahit na po si Lauro Visconde. Ang mahirap po ay nakikiramay tayo dahil naiisip natin maaari ito mangyari sa atin, sa pamilya natin o sa kakilala natin. Maraming mga pangyayari ang mahirap tanggapin. Huwag na lang nating ambisyoning intindihin. Bantayan na lang at baka may pag-asa pang maiwasan. Mabili daw dito yung kung ano-anong magazine sa tabloids. Basta sikat o mabili ang mukhang nasa cover, patay na, ubus ka agad dyan. Kahit sa umpukan, puro personalidad ang napapag-usapan. Kumisa, nagkakapatayan pa eh. Para sa'yo, Arnold, sino ang mga naging mabili sa taong ito? Walang iba kundi si Rosana Roses. Meron pa iba. Andyan si Elnora Vilma, Estela Sabrina Macarena. Sama-sama na yan eh. Puro naman mga babae nasa isip mo eh. Yung sa mga lalaki naman. Lalaki, naging bahagi natin dito sina unang-una. Yung mahilig kay Mama Mary, yan, Mayor Sanchez. Nandyan si Robin Padilla, Hubert Webb et al. Ditong huli, yan na sila Potenciano Chito Roque, General Harque, Ping Lacson, marami pang iba eh. Sinong mahirap interviewin dito sa mga ito? Diyan, siguro ang Santo Papa. Mahirapan ka. Papalapit pa lang ako, nagliliyab na ako, parang mainit eh. Pero pag nag-i-interview ka siguro, magaling ka rin magmakaawa. Aba, syempre, diyan ako kumikita eh. Kung minsan yung mga issue natatabunan ng mga personalidad, di ba? Gaya ng wedding. Kaysa pagtalunan, kung pwede bang gawing legal ito, by mas napapag-usapan yung ngipin at buhok ni Chito Roque. Pero mas maayos at kapanipaniwala siya ngayon, ano? Okay, bilib ako dyan. Bilib ako sa DOJ, galing na dentista. Dr. Gigona, dadalawin kita. Sa taong ito, talagang nabigyan pansin ng ating mga OCWs o mga Overseas Contract Workers. Ang hirap ng buhay na kinakaharap nila at ang walang katiyakang mga karapatan sa bansang pinamamasukan. Kasama tayong nagdasal ni Flor Contemplacion hanggang sa huling sandali at kasama niyong napaiyak sa tuwa ni Sara Balabagan nang bigyan siya ng panibagong buhay. Ikaw, Karen, anong hindi mo makakalimutan na istorya sa mga OCWs? Ako po, Tito Sen, siguro yung libing na po yun ni Flor Contemplacion. Talagang nakakagulat po dahil higit sa 10,000 katao yung pumunta doon, no, sa San Pablo. At kasi po si Flor parang naging simbolo siya ng kahirapan na dinadanas ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Nakakabigla din, di ba? Libo-libong Pinoy nagkakaisa, nagtutulungan, parang nabuhay yung pagsasama sa nung EDSA.
Kinikilabutan nga ako kung minsan pero parang hindi totoo, pero nakita ko nung mangyari. Ngayon ay mas maganda na ang trato sa mga OCWs dahil alam nilang may mga nagmamalasakit. Ito pa ang isa pang malapit sa puso ng Pinoy. Weteng at loto. Sugal daw na mahihirap at sugal na mga mayayaman. Pero wala pa rin pinagkaiba Sugal pa rin yung mga yun Ikaw ba, Arnold, tumaya ka na sa weteng o loto? Malamang hindi ka pa nananalo dahil nagtatrabaho ka pa rito. Alam mo, Tito Sen, pag sugal ang pinag-uusapan, medyo mahirap sagutin niya, pinagpapawisan tayo dyan. Ano sugal? Ay, hindi. Patayan ni Israel Canto yan Nako ha. Ako, swerte ko sa sugal pero hindi weteng o loto. Sugal sa buhay, tulad ng pag-aasawa. Jackpot ako dyan. Ikaw, anong sugal ka swerte? Siguro trabaho. Dahil bukod sa Brigada 7, nandiyan ang saksi, DCBB, issue. Sumasideline ka pa sa Senado. Dala ng pangangailangan. Sige na nga. Pero isa pa rin tong weteng at loto, talagang nahuli ang kiliti ng tao. Hindi matigilan. Kumisan parang gusto ko nang maniwalang malas ang Pilipinas kasi naman sunod-sunod ng mga kalamidad na dumarating. Hindi pa man tapos ang iba, may nakaumang na. Ilang kalamidad ba yan, Jessica? Tito Sen, sa Bagyo pa lang, merong Mameng, may Pepang, may Rusing, may Sepang. Tapos sa Bacolor, ang dami ng natabunan. Halos buong bayan na ng Bacolor natabunan. Dagdag nyo pa dyan yung mga flash floods sa Bicol, sa Davao, sa Mount Parker, sa Cotabato. Nakakasawa na nga mag-cover ng mga kalamidad, Tito Sen Ngayon, lindol. Sabi naman ni Punong Bayan, Marikina Fault. Pero Tito Sen, hindi lang naman Pilipinas ang nakakasalo sa mga kalamidad, ika nga. Maski sa ibang bansa, maraming kalamidad at mas grabe pa. Alam mo, tama ka dyan Masyado kasi tayong nagbibilang Masama yan Alam nyo yung pagbibilang kung gusto mo talagang magbilang, wag lang yung dito sa atin. Bilangin mo yung kalamidad sa buong mundo at baka hindi ka na mag-ambisyong umalis pa. Ito ay nananatili dahil sa mga nabubuhay at namamatay. Kailangan talagang laging balansyado yan. Ayaw man nating may mamatay, hindi naman pwede. Una, hindi naman natin talaga desisyon yan. Pangalawa, hindi pa naman katapusan ito May susunod pang kabanata. Isa pa, may alaala naman silang iniwan. Oo nga, Tito Sen, pero sabi nila, di ba, hindi naman nagtatapos lahat sa mundong ito. Pero nakakalungkot pa rin isipin na sa loob ng taong ito, kung ilang komedyante ang namatay. Nandyan si Moody Diaz, si Ike Lozada, si Bert Tawa Marcelo, at si Panchito. Kumbaga, nabawasan yung mga nagpapatawa sa atin. Oo nga yung mga nagpapaiyak at nagpapahirap sa bayan ng mga naiwan Nariyan din ang mga naging biktima ng karahasan. Sa mga pamilyang naiwanan, samahan ninyo ang brigada sa pag-aalala sa kanila. Sa anumang paghihirap at hikain o pagsubok, ang lakas ay hindi maaaring manggaling sa iisang tao. Imposible po. Wala tayong magagawa o matatapos kung magsosolo-solo tayo. Ang pag-unlad ay nagmumula sa iisang paniniwala na niyayakap nating lahat. Isang bagay na pare-pareho nating pinaniniwalaan. Kailangan ang lahat ay magtulungan upang ubusad ang buhay at magkaroon ng pagbabago.